Kababayan, sa sobrang pagka-disappoint ng ating administrasyon ngayon sa kanilang pakay kay PRRD, malaking tension to mangyayari. Sa ano ko lang, kasi dati kung nangyari yung dating pag-uuhuli nila na surprise, no? Although hindi naman matawag surprise kasi nalalaman naman ng intelligence yun na mayroong ng ganun na mangyayari, mga plano. Pero sa ngayon, kung nakaligtas ka man, PRRD, sa plan A, baka di ka na makaligtas sa plan B. Di ba? Kasi ganun yan. Ganun talaga yan. Tuso ka, tuso rin sila. Tuso sa tuso. Hindi magpapatalo. Ayaw nga bumaba sa pwesto ni PBBM. Ibig sabihin, kahit na buong bansa na ang prayer na pababain sa pwesto, pero hindi sa nakikinig, meaning tuso rin ito. Kaya iba ang pagkatuso nito kasi siyempre ang pagkatuso nito gagamit siya ng lakas. O sino yung lakas? Sino yung magpapalakas sa kanya? Di ang sandatahang lakas, gagamitin niya yan. Okay? Ang sandatahang lakas, gagamitin niya yan. Ngayon, kay PRRD naman, ay ang gagamitin din niya yung batas. Yung ibig sabihin, legal. Ang legality, yun ang ginagamit ni PRRD, ni Duterte, ni Tatay Digong. So, batas ang pinaiiral niya. Okay. Batas talaga ang pinaiiral. Kung nalampasan man ni Tatay Digong ang batas ng Netherlands, kung nakaligtas sa doon at nakauwi, may plan B yan. Kaya pag-iisipan niyo, Duterte family, pag-iisipan ninyo ng mabuti. Ang tuso hindi mananatiling matalo sa isa. May pangalawa, may pangatlo pa yan. Maghanap talaga yan ng paraan. Di ba? Kaya kailangan talino sa talino. Kasi ang isa, ayaw nga bumaba sa pwesto. Ayaw bumaba sa Malacanang at pagbigyan ang mga taong bayan. Pero, ibig sabihin nun, gagawa talaga yan ng paraan para siya pa rin. Ano ibig sabihin nun? Siya pa rin. So, kailangan kung ikaw, Tatay Digong, PRRD, nakaligtas sa Netherlands, pag-uwi mo, mag-ingat-ingat ka na. Mag-ingat-ingat ka na. Ano? Mag-ingat-ingat ka na. Ay nako. Kung matalino kayo, sa akin kasi, dumaan sa panaginip ko. Dumaan sa panaginip ko yan. Kung ito, sinasabi ko, na mayroon pang kasunod
na mangyayari. Kaya, nagsalita ako ngayon. Pero, pagdarasal natin, mga taong bayan, na huwag naman mangyari yan. At basbasan naman ng Panginoon si PBBM na maging mapagmahal naman kanyang puso. Ganun lang. Kasi kung makataong bayan si PBBM and then mapagmahal, mananatiling magmahal talaga yan sa bayan. Kasi ang taong totoong magmahal o totoong nagmamahal ay marunong magparaya yan. Marunong magparaya dahil mahal niya ang buong sambayanan, buong sangkatauhan. Tulad kay Kristo, ang ating Panginoon, nagpapako siya sa cross, sinasakripisyo niyang sarili niya na magpasan sa cross, pinalo-palo, sinasaktan ng mga Hudyo, at nagpapako sa cross upang iligtas na tayo. Sakripisyo, di ba? Yan tinatawag sacrifice para sa bayan. Kung totoong mahal ni BBM ang ating bayan, kung totoong siya ay dugong Pilipino, ay sa ibababa sa Malacanang. Ganun talaga yan. Total naman, ang yaman mo na eh. Marami ka nang naipong pera. Ano mo na yan? Ibigay mo na sa gusto ng mga tao. Kasi tulad ng bata, kapag hindi ibibigay mo sa bata ang kanyang gustong bilhin na laruan, iiyakan ka talaga niyan. Hanggang makauwi na ka sa inyong bahay, iiyak yan. Iiyak at iiyak yan. Magwawala yang bata kapag hindi mo ibinigay ang kanyang gusto. Ganun din dito. Kung mahal mo ang bata, siyempre bilhin mo. Kasi siyempre mahal mo yung bata eh. Magsakripisyo talaga ang ama para sa kanyang mga anak. Ikaw, BBM, paano ka nagsakripisyo sa mga anak mo? Paano ka nagsacrifice sa kanila, sa kanilang kagustuhan? At pagmamahal mo sa kanila, paano mo sila napalaki? Ibig sabihin, napalaki mo sila ng maayos, ibig sabihin, mahal mo sila. Ganun din dapat, bilang ama ka ng ating bansa, dapat, ganun din ang pagmamahal mo sa pamilya mo, ganun din ang pagmamahal mo sa mga tao. Bilang Pangulo ng Pilipinas, bilang ama ng Pilipinas. Yun. Dapat ganun ka, PBBM. Huwag mong pairalin at huwag mong pakinggan yung mga tao na sa tabi mo nga nagsusolsol sa iyo, nagbubulong sa iyo, mga demonyo yan. Mapapahamak ka lang, hindi ka habang buhay dyan, PBBM. Hindi ka habang buhay dyan sa pwesto mo. Maging katulad ka rin sa ama mo. Di ba? Magpasolsol ka dyan, magpatso-tso ka dyan sa katabi mo, sa pinsan mo, sa asawa mo. Dapat hindi. Dapat manindigan ka kung alin ang tinuturo at inuutos ng iyong puso. Kung ang iyong puso mapagmahal ka, dapat magsakripisyo ka.
dapat mag-sacrifice ka para sa iyong mga anak bilang ama. Okay? Yun lang po, maraming salamat. Sana makakuha ito ng makapulot ng magandang aral kanino man na makarinig nito. At ito lang po masabi ko, share nyo, panoorin nyo to, i-like nyo, comment nyo, mag-share naman kayo. Salamat po at magandang umaga sa ating lahat.